Don Adolfo, kilala mo ba kung sino ang taong ito? From what Leo said, I gather Antonio Marsona is a male teacher. I'll tell you about him. Wala siyang kwentang tao, walang palabra de honor. Tumanggap siya ng teaching job sa Brent School, pumirma ng kontrata for the whole school year, tapos biglang nawala. Just like that, for no reason at all. Kanino bang idea to? Who suggested him in the first place? I did. Mr. Papa, ang welfare ng mga bata, the students of today, the leaders of tomorrow, ay nakapatong sa ating mga kamay. A responsibility that should not be taken lightly. We're asked to approve on a teacher, hindi isang basurero sa kanto. Marzona is a teacher. Very good one, I understand. An honor student at State University with excellent references. May asawa, disenteng babae. Mrs. Marsona is not decent. 3 buwan siyang buntis bago siya ikinasal. She's also a bad mother. Ang bata namatay, pinabayaan niya. Mrs. Osaita, buntis din ang asawa ko 5 buwan bago ko siya pinakasalan. Wala pa kasi kaming pera noon. Are you implying that my late wife is also indecent? The street where you live, a building in this school is named after her. Leo, ano pa ba dapat natin malaman tungkol dito kay Marsona? So we can vote. Meron dyan nagsasabi, during his school days, may communistic leanings daw siya. In his speech, he once told the audience that some of the greatest writers were Russians. What's wrong with that? Nagsasabi lang ng totoo yung tao. My favorite writer is also a Russian, si Vladimir Nabokov. Tell me about the Brent School incident. There is this daughter of an ambassador, a senior student. Mahina yung babae sa history subject. Tumawag sa kanyang ama to apply pressure on Tony. Dumating yung ama, pinagsabihan si Tony to pass her daughter, or else marami siyang kaibigan in the right places. Bumaksak yung babae sa exam. Tony gave her a 50 for the quarter. So, Tony lost his job. He had to quit. An honest man. Walang takot. I vote that we hire this fellow. I'm with you. Just a minute. I won't stand for this. Mrs. Osaita, you've been outvoted. I don't care. Hindi pa tayo tapos. Mrs. Osaita, after this meeting, Arthur and I are going to sign our names on the contract, hiring Antonio Marsona. You may join us, or you may not. It's entirely up to you. Excuse me. Good morning, ho. I'm Monique Versosa. Nakaschedule po kami mag-audition ngayong umaga. Meron ba kayo natanggap na telegram? Telegrama? May natanggap pa tayo? Wala ho eh. Oh, I'm sorry. Kung wala kayo natanggap na telegrama, that means hindi confirm ang inyong schedule for audition. Ma'am, nandito ho kami last week. Tapos kayo pa nga ang kumuha ng mga pangalan namin. Kayo rin ang nagsabing bumalik kami ngayon para sa audition. Narinig niyo ba ang sinabi ko? Kung walang telegrama, hindi konfirmado ang schedule. Ma'am naman, ilang beses na ho kami pabalik-balik dito. Eh di wag na kayong bumalik. Ma'am, baka naman ho pwedeng magawaan ho nyo ng paraan na makapag-audition kami ngayon. Mga 5 minutes lang naman ho eh. Marinig lang ho ni Mr. Hidalgo yung kanta namin. Tignan natin, pero walang siguro. Bumalik ka na lang Sige, ulit. thank you. Hi. Hi. Hi, Kanina pa kita Raymond. iniintay. Hindi pa ba ako huli? Let's go inside. Ay, sinasabi ko na nga ba, wala na namang mangyayari dito sa lakad natin to eh. Tayo na nga umuwi. Maghihintay tayo. Kung magpa-schedule na lang kaya tayo uli. Di kung gusto niyo umalis, di umalis kayo. Basta ako maghihintay. Kumain naman muna tayo, nanginginig ng tuhod ko sa gutom eh. Tiisin na natin ang gutom. Huwag tayong umalis. Para pagtapos ni Mr. Hidalgo sa bisita niya, di tayo nang kasunod. Anong oras na ba, Camille? 11:15 na eh. I suggest you take a couple of days rest. Kasi magiging busy ka na sa pagpopromote ng LP mo. Don't worry, I'll do that. Sige, thanks for dropping by. Okay. Bye. Mr. Hidalgo, Yes? actually may appointment to kami sa inyo ngayon. Aya? Hi, sir. Talk to Mr. Lentino. Yabang nito. Halika na nga. Hi, I'm Teddy Tuason. Aalis na ba kayo? Hindi na ba kayo mag-audition? Hindi na.
By the way, this is my band. Ronald, Randy, June, and Mike. We're going abroad. Baka interesado kayo. Here's my number. Just call me up. Tayo na. Dom, papasyal ka pa ba sa club? Ewan ko lang. Siguro. Bahala na. Bakit mo na itanong? Wala. Ang totoo kasi, namimiss ko na rin yun. Kaya lang nga talagang ayoko nang bumalik sa trabahong yun. Sana tama tong desisyon kong to. Sa bagay, hindi naman ako lumalabas na kirida, di ba? Dahil una, binata naman si Winston at hindi ko naman siya inagaw sa iba. Pangalawa, pakakasalan niya naman ako. Bakit ba napaka-defensive ko? Dom? Mahal naman ako ni Winston, di ba? At mahal ko rin naman siya. Yun ang importante, Eva. Tignan mo, kung hindi ka mahal ng kaibigan ko, pinili niyang traidorin ang sariling pamilya. Para lamang, hindi kayo magkalayo. Ano po bang tawag mo dun? Isa kang tunay na kaibigan, Dom. Paano na kaya kapag nawala ka sa buhay namin ni Winston? Hi. Winston!